Mayroong isang pindutan sa air conditioning panel ng iyong sasakyan na malamang ay halos hindi mo pinipindot. Pustahan tayo, karamihan ng driver ay walang ideya kung ano ang ginagawa nito. Ang maliit na pindutan sa dashboard mo ay kayang palamigin ang sasakyan ng doble ang bilis at makatipid ng hanggang 15% sa gasolina. Gusto kong maintindihan mo ito. Ang iyong mekaniko ay malamang na hindi ka uupuan at ipaliliwanag ito sa iyo. Kapag nahihirapan ang iyong air conditioning, dinadala mo ang sasakyan para ipa-service at nangangahulugan iyon ng kita para sa repair shop. Tungkol naman sa owner's manual, ang impormasyong ito ay karaniwang nakatago sa isang maliit na pangungusap na nakabaon sa daan-daang pahina ng manual na halos walang nagbabasa. Mahigit 2 dekada na akong nagtatrabaho sa mga sasakyan at nakakita na ng libu-libong sasakyan na dumaan sa workshop at masasabi ko sa iyo na ito ang isa sa mga pinakahindi naiintindihang sistema sa buong sasakyan. Kaya ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung aling baton ang tinutukoy ko at kung paano ito gamitin ng tama dahil ang maling paggamit nito ay maaaring magpalala pa sa sitwasyon. Ipapaliwanag ko rin yon. Ipapakita ko ang kombinasyon ng 3 button para pabilisin ang pagpapalamig ng aircon nyo sa loob lang ng wala pang 30 segundo. Ito ay isang kombinasyon na bihirang ipaliwanag at hindi ginagamit ng karamihan sa mga driver. Bago tayo magsimula, pakiusap lang ng isang mabilis na pabor. Kung matagal ka nang nagmamaneho pero hindi mo pagamay ang aircon mo, i-like ang video na ito. Malaking tulong ito sa akin. Mag-subscribe rin para sa mga practical na tips na madalas nakakaligtaan sa bagong sasakyan. Simulan na natin. Mayroong isang bagay tungkol sa mga modernong air conditioning system na nakakagulat, nakakaunti lang ang nakakaunawa. Maaari silang gumana sa 2 magkaibang paraan at ang pagpili ng tama ay makakagawa ng malaking pagkakaiba. Ang una ay ang fresh air mode. Kapag aktibo ang setting na ito, humihigop ang system ng hangin mula sa labas ng sasakyan, pinapalamig ang hanging iyon, at pagkatapos ay ipinapadala ito sa loob ng cabin. Papasok ang hangin mula sa labas, papalamigin, at ilalabas sa loob. Simple lang ito. Ang pangalawang setting ay recirculation mode, at dito nagiging mas kawili-wili ang mga bagay. Sa halip na patuloy na kumuha ng bagong hangin mula sa labas, kinukuha ng system ang hangin na nasa loob na ng cabin, pinapalamig itong muli, at ibinabalik ito sa system sa isang tuloy-tuloy na loop. Narito ang nakakadismayang bahagi. Karamihan sa mga driver ay nagmamaneho ng buong araw na nakaselect ang fresh air mode. Bihira silang magpindot kung hindi man kailanman ng recirculation button dahil hindi nila naiintindihan kung para saan ito idinisenyo. Bilang resulta, binabaliwala nila ang isa sa mga pinakakapakipakinabang na paraan upang mabilis na palamigin ang kabin habang binabawasan ang kinakailangang gasolina. Ang recirculation ang mahalagang bahagi. Nakakatulong ito na mas mabilis na mapababa ang temperatura sa loob at kasabay nito ay ginagawa ring mas efficient ang air conditioning. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sa susunod na sandali. Kapag naintindihan mo na ang nangyayari, malamang na hindi mo nagagamitin ang iyong air conditioning sa dati mong paraan. Isipin mo ang sitwasyong ito. Napakainit na hapon ng tag-araw at ang iyong sasakyan ay nakababad sa labas sa ilalim ng direktang sikat ng araw sa loob ng ilang oras. Pagbukas mo ng pinto, agad kang sasalubungin ng bugso ng init. Ang temperatura sa loob ng cabin ay maaaring maging napakataas na umaabot sa humigit kumulang 140 o kahit 160 degrees Fahrenheit. Personal ko nang nasuri ang mga temperaturang tulad nito gamit ang isang infrared thermometer para itong pagbukas ng oven. Kaya ano ang ginagawa ng halos lahat? Pumapasok sila sa loob, isinasara ang pinto at agad na binubuksan ang air conditioning habang nakaset ito sa fresh air mode. Nagdudulot iyon ng problema. Kapag naka-fresh air, humihigop ang system ng mainit na hangin mula sa labas. Kahit mas malamig ito sa loob ng cabin na nakababad sa araw, sa sobrang init, maaari pa rin itong umabot ng 85 hanggang 95 degrees. Dahil dito, kailangang magtrabaho ng husto ang AC compressor para palamigin ang hangin. Resulta nito, mas malakas sa gasolina at mas matagal lumamig ang sasakyan. Ngayon, isipin mo kung ano ang mangyayari kapag lumipat ka sa recirculation mode matapos na magsimulang lumabas ang unang bugso ng init. Hindi na kailangang patuloy na makipaglaban ng system sa mainit na hangin mula sa labas. Sa halip, pinapalamig na lang nito ang hangin na napalamig na dati. Isipin mo ang isang baso ng tubig. Kung may magbigay sa iyo ng isang basong mainit at hilingin sa iyong palamigin ito, kailangan mong alisin ang maraming init. Pero kung ang tubig ay medyo malamig na, mas madali at mas mabilis na itong palamigin ng tuluyan. Iyan ang esensyal na pagkakaiba ng fresh air at recirculation. Malaki ang epekto sa efficiency dahil mas magaan ang trabaho ng compressor, mas matipid sa gasolina at mas mabilis lumamig ang loob ng sasakyan. Sa madaling salita, lahat ay nakikinabang. Ngayon, gawin nating practical ito. Una, kailangan mong malaman kung aling button ang kumukontrol sa recirculation dahil walang silbi ang pag-alam sa trick kung hindi mo naman mahanap ang button. Sa karamihan ng mga modernong sasakyan, madaling makilala ang simbolo nito.
Kadalasan, mukha itong kotse na nakatingin mula sa gilid na may pakurbang araw na umiikot sa loob ng sasakyan na bumubuo ng hugis na pabilog o U-turn. Ang simbolong iyon ay nagpapahiwatig na ang hangin ay iniikot lamang sa loob ng kabin sa halip na patuloy na kinukuha mula sa labas. Iyan ang iyong control sa recirculation. Ang ilang sasakyan ay maaaring gumamit ng salitang recirculation o pinaikling bersyon nito sa halip na ang simbolo. Maaaring mag-iba ang hitsura nito, ngunit pareho lang ang gamit nito. Sa karamihan ng mga kaso, makikita mo ang kontrol ng direkta sa climate control panel kasama ng mga button at dial na ginagamit para i-adjust ang temperatura at bilis ng fan. Kadalasan ay nakalagay ito sa malapit at madalas ay madaling makita, kaya sa susunod na nakaupo ka sa iyong sasakyan, maglaan ng sandali para suriin ang mga climate control at hanapin ito. Kung ang sasakyan mo ay nakaparada sa labas ngayon, maaari mo pa ngang puntahan at tingnan mong mabuti ang panel. Hindi ako magtataka kung ang indicator light sa tabi ng button ay kasalukuyang nakapatay. Kung ganoon, malamang na matagal mo nang ginagamit ang fresh air mode bilang default, posibleng sa loob ng maraming taon gaya ng napakaraming ibang driver. Bago ako magpatuloy sa ikalawa at ikatlong hakbang at ipakita sa iyo ang kombinasyon ng tatlong button na makakapagpabuti ng malaki sa cooling performance, maglaan ka muna ng sandali para isipin kung napansin mo ba ang control na ito noon. Kung hindi mo alam kung para saan ito, iyan mismo ang dahilan kung bakit mahalagang maintindihan ito. Dapat mo ring suriin ang sarili mong sasakyan dahil ang lokasyon at label nito ay maaaring magkaiba sa bawat kotse. Ngayon, magpatuloy tayo dahil ipapaliwanag ng ikalawang hakbang kung kailan mo dapat gamitin ang bawat mode at ang ikatlong hakbang naman ay naglalaman ng paraan ng mabilis na pagpapalamig na kayang magpababa ng temperatura ng napakabilis. Pagkatapos, tatapusin ko ito sa kombinasyon ng tatlong button na bihirang ipaliwanag. Narito ang mahalagang panuntunan para mas maging epektibo ang iyong aircon. Sa mainit na sasakyan, magmaneho ng 2-3 minuto sa fresh air mode, buksan ng bahagya ang bintana at iset sa maximum ang aircon. Baka nagtataka ka kung bakit fresh air, gayong mas epektibo ang recirculation. May napakagandang dahilan para dito. Sa sandaling pumasok ka sa loob, ang hangin na nakulong sa loob ng cabin ay napakainit. Kung i-activate mo agad ang recirculation, pinapanatili mo lang ang napakainit na hangin sa loob at paulit-ulit itong pinapadaan sa system. Kailangang harapin ng air conditioning ang parehong sobrang init na cabin. Mas magtatrabaho ng husto ang compressor at mananatili kang hindi komportable. Sa mga unang ilang minuto, ang layunin mo ay ilabas ang nakulong na init. Gamitin ang fresh air mode, buksan ng bahagya ang bintana at lakasan ang fan para ilabas ang mainit na hangin. Nililinis nito ang cabin bago palamigin. Pagkalipas ng 2 minuto, isara ang mga bintana, i-on ang recirculation at hinaan ang fan sa medium. Ngayon, gumagana ang system gamit ang hangin na pinalamig na, imbes na humigop ng mainit na hangin sa labas. Hindi na kailangang magtrabaho ng husto ng compressor, kaya mas matipid sa gasolina at mas mabilis lumamig ang cabin. Kapansin-pansin ang pagkakaiba. Kapag naranasan mo na ito mismo, baka mapaisip ka kung bakit hindi mo ito nalaman noon pa, kaya tandaan ang pagkakasunod-sunod. Gamitin muna ang sariwang hangin para ilabas ang init, saka mag-recirculation para mapanatili ang lamig. Iyan ang tamang pagkakasunod-sunod. Ngayon, heto ang ikatlong hakbang para palamigin ang sobrang uminit na cabin. Maaring mukhang napakadali nito, pero nakabase ito sa simpleng pisika. Narito ang dapat mong gawin. Lumapit sa iyong sobrang uminit na sasakyan at huwag mo munang buksan ang air conditioning. Hayaan mo muna itong nakapatay. Una, ibaba ng buo ang bintana sa panig ng driver. Huwag mo lang itong buksan ng bahagya. Buksan mo ito ng todo. Pagkatapos, pumunta sa panig ng pasahero. Ngayon, buksan at isara ang pinto ng pasahero ng paulit-ulit. Buksan ito, isara, at ulitin ang paggalaw ng ilang beses na parang ginagamit mo ang pinto bilang pamaypay. Gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng mga 10 segundo. Ang ginagawa mo ay lumilikha ng epekto ng pagbomba ng hangin. Sa bawat pagsara ng pinto ng pasahero, itinutulak nito ang hangin palabas sa nakabukas na bintana ng driver. Parang binobomba mo ang init palabas. Sa 10 beses na paggawa nito, mabilis mong mailalabas ang mainit na hangin sa loob. Ngayon, pumasok ka na sa loob at i-activate ang air conditioning sa fresh air mode. Iset ang fan sa maximum at hayaang nakabukas ang mga bintana sa loob ng 1 pang minuto. Kapag ang hangin na lumalabas sa mga vent ay ramdam mo ng tunay na malamig, isara ang mga bintana at ilipat ang system sa recirculation. Sa puntong iyon, ang loob ng sasakyan ay mabilis na magiging komportable. Hindi mo na kailangang magtiis sa mainit na sasakyan o magsayang ng gasolina habang nagpapalamig ang compressor. Mas mabilis ang daloy ng malamig na hangin. Kahit ang mga veteranong driver ay nagulat sa teknik na ito, nagugulat sila na ang isang bagay na napakasimple ay makakapagdulot ng ganoong kalaking pagkakaiba. Walang mahika rito. Physics lang ito na hindi itinuro sa karamihan ng mga tao.
Ngayon, narating na natin ang kombinasyon ng tatlong pindutan na binanggit ko kanina, ang setup na idinisenyo para i-maximize ang cooling performance ng air conditioning system. Ang unang control ay ang recirculation. Alam mo na kung ano ang ginagawa nito. Pinapayagan nito ang system na patuloy na palamigin ang hangin na malamig na sa halip na paulit-ulit na humarap sa mainit na hangin mula sa labas. Ang pangalawang control ay ang automatic climate mode na karaniwang nakikilala sa salitang auto sa climate panel. Ang pag-activate sa auto ay naguutos sa climate system ng sasakyan na pamahalaan ang temperatura, bilis ng fan at daloy ng hangin ng automatiko upang mapanatili ang napiling kondisyon ng mahusay. Ang pangatlong control ay ang maximum fan speed. Depende sa sasakyan, maaari itong i-activate sa pamamagitan ng pagpindot sa fan control ng higit sa isang beses o sa pagpili ng setting na may label na max. Kapag pinagsama ang tatlong setting na ito, ang recirculation, automatic climate control, at maximum fan speed, ang system ay maaaring gumana sa napakataas na antas ng cooling efficiency. Ang compressor ay maaaring gumana sa angkop na kapasidad. Ang recirculation ay patuloy na nagpapasok ng hangin na mas malamig na at ang malakas na daloy ng hangin ay nagkakalat ng malamig na hangin sa buong kabin sa halip na ituon lang ito sa mga nasa harap habang nananatiling mainit ang likuran. Kung ikukumpara sa manumanong pag-aayos ng mga individual na control nang hindi nauunawaan kung paano sila gumagana ng magkasama, ang pagkakaiba ay maaaring maging malaki. Sa mga sasakyang may dual-zone automatic climate control, ang kombinasyong ito ay maaaring magpababa ng temperatura ng cabin ng halos 10 degree Fahrenheit sa loob ng wala pang isang minuto sa ilalim ng angkop na mga kondisyon. Iyan ay isang malaking pagbabago sa temperatura na dulot ng tatlong kontrol na madalas ay hindi nagagamit ng tama ng maraming driver. Subukan ang kombinasyong ito sa susunod na magmaneho ka sa mainit na panahon at pansinin kung gaano kabilis mong mararamdaman ang pagkakaiba. Ngunit bago mo iwanan ang system sa recirculation ng permanente, may isang mahalagang limitasyon na kailangan mong maunawaan. Ang recirculation ay kapaki-pakinabang, ngunit hindi ito dapat manatiling aktibo ng walang hanggan. Kapag naka-recirculation mode ang sasakyan ng higit sa 30 o 40 minuto nang walang pumapasok na sariwang hangin, unti-unting naiipon ang carbon dioxide mula sa paghinga ng mga pasahero. Dahil dito, maaari kang makaramdam ng antok, mawalan ng konsentrasyon, at sa ilang pagkakataon ay magdulot pa ito ng sakit ng ulo. Pag-isipan ng mabuti ang sitwasyon, maaaring nagmamaneho ka ng matagal at ang nabawasang pagiging alerto o konsentrasyon ay eksaktong bagay na hindi mo gustong mangyari habang nasa manibela. Kaya ang simpleng panuntunan ay magpalit-palit sa pagitan ng dalawang mode. Panatilihing naka-on ang recirculation sa loob ng mga 20 hanggang 30 minuto upang mapanatili ang malamig na temperatura. Pagkatapos ay lumipat sa fresh air sa loob ng humigit kumulang 5 minuto upang mapalitan ang hangin sa loob ng cabin at pagkatapos ay bumalik sa recirculation. Maraming mas bagong sasakyan na may fully automatic climate system ang kayang pamahalaan ang prosesong ito ng kusa sa pamamagitan ng panapanahong pagpapasok ng hangin mula sa labas. Gayunpaman, kung ang iyong sasakyan ay may mas luma o fully manual na climate system, maaaring kailanganin mong tandaan na baguhin ang setting ng mag-isa. Mayroon ding isang huling detalye na nagiging napakahalaga kapag bumaba ang temperatura at nagsimulang mag-fog ang loob ng windshield dahil sa moisture. Sa sitwasyong iyon, ang recirculation ay kabaligtaran ng kailangan mo. Sulit itong ulitin dahil maraming driver ang nagkakamali rito. Kapag nagfo-fog ang mga bintana, huwag gumamit ng recirculation. Simple lang ang dahilan. Ang hangin sa loob ng cabin ay may moisture mula sa paghinga, basang damit, sapatos o tubig na nakapasok. Dahil dito, mas mahalumigmig ang hangin sa loob kaysa sa labas. Kapag naka-recirculation, nakukulong ang moisture na ito at patuloy na umiikot, kaya mas mabilis mag-fog ang windshield. Ang kailangan mo sa halip ay ang fresh air mode. Para mabilis na maalis ang fog sa windshield, piliin ang fresh air, itaas ang init sa maximum, iset ang fan sa maximum, at i-activate ang windshield defroster. Ang mas tuyong hangin mula sa labas ay papasok sa cabin. Nakakatulong ang init na alisin ang moisture sa salamin at maaaring luminaw ang windshield sa loob ng wala pang 1 minuto. Tandaan ito kapag lumamig ang panahon dahil maiiwasan nito ang pagmamaneho ng may lubhang nabawasang visibility. Kaya pagsamasamahin natin ang lahat. May isang maliit na button na maaaring hindi mo napapansin, dalawang magkaibang air conditioning mode na hindi naiintindihan ng maraming driver, isang mabilis na paraan para maalis ang matinding init sa loob ng sasakyan, at isang kombinasyon ng tatlong control na makakapagpalamig ng husto habang nakakatulong na makatipid sa gasolina. Ito ay mga simpleng teknik na hindi natututunan ng maraming tao. Bago ka umalis, isipin mo kung alam mo ba ang pagkakaiba ng fresh air at recirculation at kung bago ba sa iyo ang kombinasyon ng tatlong control. Kung susubukan mo ito sa susunod mong pagmamaneho, pansinin mo kung mas mabilis na lumalamig ang loob ng sasakyan. Kung ang sasakyan mo ay gumagamit ng automatic climate control,
tandaan na maaaring magkaiba ang paraan ng paggana nito kumpara sa sasakyang may fully manual controls. Maraming maliliit na function ng climate control at simpleng technique na hindi napapansin ng mga driver at ang pag-unawa sa mga ito ay makakapagbigay ng mas komportableng pagmamaneho araw-araw habang posibleng nababawasan ang hindi kinakailangang pagod ng system. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli na magkikita tayo sa susunod